Ipokrito. Ipokritong BC. Ipokritong BC, Presidente. Yan po ang ating Yan. Yan po guys ang ating ang ating topic, no? Ang ipokritong Vice Presidente. Hypocrite. Napaka-hypocrite niya. So, mamaya malaman niyo kung bakit sinabing siya ay hypocrite, no? Hypocrite talaga. Okay, mga kaibigan, no? Maura Sabud, hi. Hi din po sa inyo. Jay Tiongson, hi. Hi po, no? So, tingnan po natin yung sinasabi ko. Bakit ko po sinasabing napaka-hypocrite po, no, ng Vice Presidente, no? So, tingnan po natin ang dahilan. Bakit ko sinasabing napaka-hypocrite, no, ng Vice Presidente. Okay. Tingnan natin ang dahilan. Okay, mga kaibigan, no? Ipokrito. Napaka-ipokrito ng Vice Presidente. Okay. Bakit nga ba? Mga kaibigan, papakita ko po sa inyo ha. Ito pong Vice Presidente. Ito pong si Sara. Meron po siya sinabi, no? Pakita ko po sa inyo yung picture. Ito po, oh. So, babasahin ko anong sinabi niya dyan. So, bago ang lahat, kamusta po muna kayo, mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat po ng mga kababayan natin na nasasalanta ngayon ng bagyo. Sana po ay safe po kayo, no? At lumikas po kayo hanggat maaari na pumunta po kayo sa lugar na hindi po kayo masasaktan, no? Mga kaibigan, na baka mamaya ay may mangyari, no? So, pag-pray natin na wala naman, no, mga kaibigan. At saka sana, no, hindi sana, kundi pag-pray po natin na tumila na talaga itong ulan at matapos na po itong bagyo na kinakaharap natin ngayon, no? So, watching from San Jose, California, Tom Paraino. Marami pong salamat kay Tom Paraino dyan sa San Jose, California, no? Yan. So, alam niyo mga kaibigan, napaka-hypocrite talaga, no, ng ating Vice Presidente. Super hypocrite po talaga. Napaka-hypocrite po talaga ng ating Vice Presidente, no? Nung nagsabog po ng kaipokritahan, nakuha po lahat ito ni VP Sara Duterte. Ang sabi po ni Sara to Rimulya, ang sabi po ni Sara ha, be professional. Mga kaibigan, siya pa talaga ako ng kalakas ng loob na magsabi kay John Vic Rimulya ng be professional. Siya pa talaga ha, siya pa talaga ang nagsabi mga kaibigan na be professional daw. So ito ha, sabi niya, be professional. This was the pointed reminder Vice President Sara Duterte gave to Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya over his use of humor when announcing work and class suspension due to inclement weather. My God! Be professional daw guys ha. Okay. Kung galing yan sa DILG official account na sinasabing yung confirm naman na DILG official account, they have to be professional. Duterte said in an ambush interview Tuesday in The Hague, Netherlands. Hindi ko sinasabing hindi pwedeng maging professional ang ano ha, pero ang person can express, pero the person can express has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. She added, no? The Vice President was referring to a post made by the tingnan natin to ha. Maganda tong sinabi niya, oh. The institution, sabi niya, oh, an institution does not have the freedom of expression, she added. Uy, ganda yan guys, no? So kunin natin yan. Kunin natin yan kasi bumalentong siya dyan, mga kaibigan, no? Yung sinabi niya na ito na, an institution does not have the freedom of expression, she added.
Bumalentong siya dyan, guys. Bumalentong siya ng gusto dyan. Okay. Sa anong paraan siya bumalentong? Banda dyan sa sinasabi niyang, an institution does not have the freedom of expression, she added. Kasi mga kaibigan, parang pinapaalala niya dito na kapag gamit mo daw yung official seal, no, DILG, as DILG, no, kapag gamit mo ang official seal, ay hindi daw, parang hindi ka pwedeng mag-ganon, hindi ka pwedeng mag-joke, hindi ka pwedeng mag-announce ng ganon, kailangan ay professional daw, no, kasi ang isang institution daw, no, ay wala daw freedom of expression, so dapat formal, parang ganon yung kanyang sinasabi. Dapat daw formal, hindi pwedeng gamitan, hindi pwedeng gamitin mo sa sarili mong, kung pansarili, hindi pwedeng gamitin eh. Kasi an institution does not have the freedom of expression, no? So, ibig sabihin, pag official yan na katulad ng DILG page, official daw yan, so hindi mo pwedeng gamitin yan para sa iyong mga pang-personal. Parang ganyan yung sinasabi niya, no? So, kung paano ka magsalita, yung normal mo na salita, dapat hindi ganun pag ikaw ay gumagamit ng official page mo. Dapat professional daw. Pero meron dito merong bumalentok siya dito mga kaibigan eh. Unang-una, nalala niyo ba doon nung panay ang batikos niya, no? Sa ating Pangulo, no? Ferdinand Marcos Sr. Nalala niyo ba noon na ang kanyang official page ay ginagamit niya, mga kaibigan, para ipagtanggol ang isang fugitive? Nalala niyo? Ginamit ni Sara Duterte ang kanyang official page ng Vice President para ipagtanggol ang isang fugitive. Diba? At, mga kaibigan, ginamit din niya ang official seal pag nagpapalabas siya, no? Nagpapalabas siya ng kanyang statement, no? Yung official seal, yung letterhead, mga kaibigan, no? ng Office of the Vice President. So, ginamit niya. At na-call out natin siya doon, mga kaibigan, no? Sa isang vlog natin, matagal na yun eh, na kung gagamitin ang official seal ng Office of the Vice President, kung magkokomento ka lang tungkol sa pagtatanggol mo dito sa isang fugitive, at ginagamit mo pa para batikusin mo ang Pangulo natin, ang gobyerno. Eh, kasama ka sa gobyerno eh. During that time, mga kaibigan, hindi pa siya totally natumiwalag, no, sa Marcos administration, pero nagagawa na niya yun. Kaya itong sinasabi niya, bumabalentong siya dito, mga kaibigan na dapat daw maging professional. Sabi niya, an institution does not have the freedom of expression, mga kaibigan. Pero hindi niya naaalala at hindi siya tumitingin sa salamin na ginawa niya ito maraming beses, na ginagamit niya ang official seal ng Office of the Vice President para batikusin ang gobyerno, para ihayag ang kanyang mga pansarili na mga opinyon patungkol sa paghuli kay Kibuloy, mga kaibigan. At maraming beses din na ginamit niya ang kanyang page, mga kaibigan, no? Yung page, hindi pala sa kanya, yung page ng Office of the Vice President, maraming beses na ginamit niya yan para sa kanyang pagrarant, para sa kanyang galit, para sa kanyang mga reklamo. Ito ba doon nga din niya sinabi yung, I imagine, cutting his head. Biruin mo, Vice President of the Philippines, ginamit mismo. Nagsasalita siya ng gano'n, ginagamit niya, mga kaibigan, ang opisina mismo ng Office of the Vice President. Meron pang official seal, mga kababayan, nandun pa. My God!
Pagkatapos ito, sasabihin mo sa DILG secretary natin na be professional, na wala daw freedom of expression ang mga institution, so dapat maging professional ka. Hello, Sara Duterte, hindi ka ba nag-iisip, hindi ka ba nananalamin, at hindi mo ba nire-recall yung mga bagay na ginagawa mo in the past? Ano? Ikaw pwede? Kita mo ha, nagmumura. Oh, mura ng mura, ang lutong ng mura, hindi ko nga mapakinggan eh. Dahil dugo-dugo yung tenga ko eh. Grabe, ang lutong magmura, mga kaibigan. Nasaan ang professionalism doon? Nag-meltdown, mga kaibigan, sa loob pa ng House of the Representatives. Nag-meltdown siya doon, mga kaibigan. At nagmumura siya. At nag-hire pa ng assassin. Pinagbandaan pa ang Pangulo natin, ang First Lady and Speaker, pinagbandaan pa online. Nasaan doon ang pagiging professional? Ang alam ko kasi, ang pagiging professional, hindi lang yung nasa loob ka ng institution. You should be professional in all areas, in all aspect of your life. Nasaan ka man naroroon, ang pagiging professional, hindi yan mawawala sa'yo kahit ano pa man ang ginagawa mo. Ang pagiging professional ka kapag nakikipag-deal ka sa mga tao, kapag ikaw ay nag-iisa na lang, professional ka kapag ikaw ay nakikipag-usap sa mga kasama mo sa bahay, professional ka kapag ikaw ay nakikisalamuha kahit sa maliliit na tao, sa mga malalaking tao. Ang pagiging professional, hindi ang mawawala sa iyo. No? Yan ay, ano mo na yan, kabuuan na yan, yung whole being ng iyong pagkatao. Pero itong si Sara Duterte, mga kaibigan, namumulaklak sa mura. At ang daming mga sinasabi na mga katarantaduhan. At ang namumutawi sa bibig niya, puro kasiraan sa Pangulo natin, kasiraan sa gobyerno, kasiraan sa Pilipinas, puro paninirang puri, pati sa ating turismo. Nasaan doon ang pagiging professional? Wala. Kaya nga, ang matatawag ko sa kanya mga kaibigan, ipokrita. Isang napakalaking ipokrita. Dahil ilang beses niyang ginamit ang seal ng Office of the Vice President at ang page ng Office of the Vice President para sirain ang ating gobyerno at para mag-rant sa kung ano ang mga reklamo niya sa gobyerno at kung ano ang mga paninira niya sa gobyerno na wala namang basihan kahit isa. So mga kaibigan, ito masasabi ko talaga sa kanya, mga kaibigan, no? Itong Vice President na to, wala talaga siyang kwenta. Walang kakwenta-kwenta. Ito ang Vice Presidente na nakita ko sa buong buhay ko na walang kwenta, mga kaibigan, no? During the time of Vice President Leni Robredo, palagi natin siya sinasabihan na lutang, palagi natin siya sinasabihan ng kung ano-ano, pero sa totoo lang, mga kaibigan, no? Nare-realize natin ngayon na si Leni Robredo ay mas marami pang nagawa sa kanyang budget na 700 million. At kapag merong mga disaster, pumupunta siya sa iba-ibang mga lugar at siya ay sumusulong sa baha. Kahit merong mga electric current na sinasabi niya noon, mga kaibigan, pinagtatawanan natin. Pero mga kaibigan, sincere siya na humaharap sa mga tao at tumutulong at nagagawa niyang tumulong kahit na napakaliit ng kanyang budget. Di ba? Si Leni Robredo. Pero itong Vice Presidente na ito, walang kwenta sa lahat ng Vice Presidente na naaabutan ko since ako ay nagkamalay sa mundong ito. Vice Presidente ni President Marcos, sa panahon naman ni President Marcos, kumbaga, pag hinalal mo ang presidente, yung vice, kasunod na yun. Kumbaga, isang halal lang, no? Isang halal lang, one party, two-party system lang kasi noon eh. Dalawang partido, walang marami. Kumbaga, liberal lang at saka nationalista, ganun lang. Or liberal at saka KBL, ganun lang, no? Walang maraming mga, kumbaga, two-party system lang noon sa panahon ni President Marcos. And then, after President Marcos, ayan, Cory Aquino, Vice Presidente niya, Doy Laurel, okay din. Ngayon lang nagkaroon talaga. Ngayon lang talaga nagkaroon ng Vice Presidente na walang kwenta. Grabe, no?
Kaya nga, hindi kaya siya nahihiya sa sinasabi niya, no?